Magandang araw mga ka-anxiety. Nandito na naman tayo ngayon para magbahagi ng ating mga nalalaman at mga kaalaman tungkol sa anxiety at depression kung paano ba talaga ito i-overcome. Ngayon, ang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay tungkol ito sa kapag nakaramdam ka ng takot na dulot ng anxiety disorder mo, ay gawin mo agad ito. Ang huwag maniwala sa iyong nararamdaman. Uulitin ko, kapag nakaramdam ka ng takot na dulot ng anxiety disorder mo, ay gawin mo agad ito. Ang huwag maniwala. Ito ang paliwanag natin dyan. Sabi ni Dr. Claire Wex, ang pinakapangit na sintomas ng anxiety disorder ay ang fear o takot dahil ito ay nakakawala ng pag-asa. Ang paliwanag kasi dito ni Dr. Claire Wex, nasa kalagayan kasi tayo ng takot dahil natatakot tayo sa ating sarili. Natatakot tayo sa nakakakilabot na pakiramdam ng takot. Natatakot tayo sa sarili nating mga sintomas, sa isip at sa pisikal. Kaya tila nilalamon tayo ng takot na ito. Ang ibabahagi ko at ipapaliwanag ko sa inyo ay kung paano sirain ang cycle ng takot nyo sa pamamagitan nga ng huwag kayong maniniwala sa lahat ng nararamdaman nyo. Dahil kung naniniwala kayo sa takot nyo, ay lalamunin talaga kayo nito. Lalamunin kayo ng takot nyo dahil nga nagiging alipin na kayo nito. Kapag naging alipin na kayo ng takot nyo, ay ibig sabihin, naniniwala talaga kayo sa takot nyo. Kaya sa madaling salita, ikaw lang talaga ang gumagawa ng takot mo dahil nga sa naniniwala ka. Ang paraan kasi para hindi maging alipin ng takot mo ay magkaroon ng pag-unawa dito o yung dapat mong maintindihan. Meron kasing tinatawag si Dr. Claire Wex na first fear and second fear. Kung ano yung totoo sa hindi totoo. Dahil ang totoo, yan yung tinatawag na first fear. At ang hindi naman totoo, yan yung tinatawag na second fear. Ito yung paliwanag dyan. Ang first fear, kapag naramdaman ng isang tao, ang isang banta, tulad ng meron isang ahas o tigre, ang katawan natin ay likas na naghahanda para sa tinatawag na fight, flight, freeze. Ito yung tinatawag na first fear. Yung fight kasi, ito yung tinatawag na kung lalabanan mo. Yung flight naman, ito yung kung tatakbo ka. Yung freeze naman, ito yung kung maninigas ka o matutulala ka. Yan, ito ay normal dahil ito ay totoo. Ang second fear naman, ito yung sinasabi ko na kapag naramdaman mo ang takot, ay gawin mo agad na huwag maniwala dito. Dahil ito ay peke. Dahil kapag naranasan mo na mabalisa o kabahan o mag-alala habang nakatayo sa pila sa supermarket o kahit saang lugar, nag-trigger ito ng mas malaking alarma dahil yung pakiramdam na yan ay napapansin mo at yan ay napakapangit. Yan ang tinatawag na second fear at yung pangit na yan ay lalong pumapangit dahil ini-entertain mo sa maling paraan gaya ng pinipigilan mo, iniiwasan mo, dinidistract mo o nilalabanan mo. Ang takot na dulot ng anxiety disorder ay ito ang mga paliwanag ng mga eksperto. Sabi ni Dr. Claire Wex, sinabi ko na ito, ulitin ko ulit. Ang takot na yan ay dulot ng isang chemical sa utak na walang kabuluhan na kapag pinahalagahan mo ay lalo kang matatakot. Ang ibang paliwanag naman, kapag naramdaman mo ang takot na yan na dulot ng anxiety disorder, ay yan ay isang chemical sa utak na pinapakawalan mo na kapag minanipula mo gaya ng lalabanan, pipigilan, iiwasan o gagawa ng espesyal na tugon ay lalong hindi yan marirelease. Kaya nagre-resulta ito sa iyo ng kawalan ng pag-asa. Ang ibang paliwanag din ay kapag nilalabanan mo o iniiwasan mo o pinipigilan mo ang takot mo na dulot ng anxiety disorder, ay ibig sabihin hindi matututo ang utak mo. Sa madaling salita, naniniwala ang utak mo sa takot na yon. Kaya ka nagdudusa. Kaya ka lalong nahihirapan. Kaya ka lalong nakukulong sa sarili mo. Dahil nga sa naniniwala ka sa takot na nararamdaman mo. Sa mga nakakaranas ng physical symptoms na dulot ng anxiety disorder, lalo na sa nahihilo, ito ang paliwanag dyan. Ang ating fight or flight instinct ay magsisimula madalas na na-trigger kapag nakakaramdam ka ng pagkabalisa. Tapos ang ating katawan ay naghahanda para sa mga panganib na pininiwalaan natin na nasa unahan. Ito ay maaaring humantong sa isang adrenaline rush na nag-iiwan sa ating pakiramdam na nahihilo
o masakit ang ulo, minsan nanghihina. Parang ganito kasi yan yung kabaliktaran yan. Kapag masaya ka, ibig sabihin, energetic ka, masigla ka. Kaya ganun din yan sa anxiety disorder. Kapag inatake ka, manghihina ka o minsan may hilo. Basta ang check-up mo ay normal, ang dahilan talaga ng hilo mo ay adrenaline rush. Ito pa yung ibang paliwanag dyan kung bakit ka nahihilo na dulot ng anxiety disorder. Ang anxiety disorder kasi, basta inatake ka nito, asahan mo na merong physical symptoms yan. At itong physical symptoms na ito, para hindi na lumala pa na humahantong sa sobrang takot mo sa nararamdaman mo o sobrang pagrereklamo, ay kailangan mong maintindihan na ito ay normal lang, nadulot lang ng adrenaline. Parang kapag masaya ka, ang side effect ay napakaganda ng pakiramdam mo. Pero kapag nabalisa ka, ang side effect naman ay napakapangit ng pakiramdam mo. Pero pareho lang ito na natural. Pero ang pinagkaibahan lang ay maganda sa pangit at yung pangit ang napapansin mo. Kaya bawat pansin mo sa pangit, bawat entertain mo sa pangit na nararamdaman mo, habang tumatagal na patuloy mong ginagawa ito at tila naaadik ka na, kaya ang maliit na problema ay parang napakalaki na sa'yo at tila hindi mo masolusyonan. At isa ito sa nag-aambag sa iyong takot para mas lalo kang matakot. Ito pa yung sinabi ni Dr. Claire Wicks na mahalaga nyong malaman para magawa nyo ang hindi maniwala sa takot nyo. Ang mga taong may anxiety disorder ay kadalasang nararamdaman nila ito sa kanilang katawan. Ito ay hindi lamang isang pag-aalala na gumagala sa kanilang ulo. Kasama ng mga nakakatakot na kaisipang iyon, ang buong katawan, ang mga organ at nervous system nito ay nakikipag-ugnayan mula sa puso, baga, tiyan hanggang sa balat. Ang mga taong nakakaranas ng anxiety disorder ay nag-iisip na sila ay lumalala kaysa sa dati at nagsisimulang mag-alala tungkol sa kanilang mga sintomas at mga nararamdaman. Nagdaragdag sila ng takot sa takot na lumilikha ng isang cycle na sa tingin nila ay hindi masira-sira o hindi mawala-wala. Kaya patuloy silang nahihirapan at patuloy silang nagdudusa dahil sa cycle na yan. Alam nyo kung ano ang makakasira sa cycle na ito? Ay yung hindi ka na maniniwala sa takot na nararamdaman mo. Kapag hindi ka na naniniwala sa takot mo, ibig sabihin hindi na siya mahalaga sa'yo. At kapag nagawa mo ito ng paulit-ulit na hindi maniwala ay matututunan ng utak mo ang tama na nararapat. Ayon kay Dr. Claire Wicks, para mapakalma mo ang sarili mo sa takot mo, ang sagot ay nakasalalay sa iyong pagsuko sa takot mo. Ibig sabihin, kailangan mo talagang harapin ang takot mo. At para hindi matakot ay huwag maniwala sa nararamdaman para ang dalawang biological system mo ay mabalanse. Ito yung sympathetic at parasympathetic nervous system. Ang sympathetic nervous system ay pinasisigla niya yung fight, flight, freeze na tugon ng katawan mo o katawan natin sa pamamagitan ng pagtaas ng tibok ng puso at paghinga, pagsisikip ng mga sisidlan at pagtigil ng panunaw. Kaya ibig sabihin, kapag naniniwala ka sa takot mo na dulot ng anxiety disorder mo, ay yung sympathetic nervous system mo ay pinasisigla niya yung fight, flight, freeze mo. Ang parasympathetic nervous system ay kabaliktaran naman ng sympathetic nervous system. Pinapakalma ng parasympathetic nervous system ang katawan natin sa pamamagitan ng pagpapasigla nito na magpahinga o kumain. Kaya minsan hindi na nagagampanan ng parasympathetic nervous system natin na pakalmahin ang sarili natin ay dahil hindi na tayo tumigil sa pakikipaglaban sa nararamdaman at mga sintomas natin. Kaya mas nagiging sensitibo na tayo dahil yan sa sympathetic nervous system. Ang susi para makalaya sa takot mo na dulot ng anxiety disorder mo at para makamit ito ay kailangan mong magawa yung 4 na protocol ni Dr. Claire Wicks na pinakamabisa. Naibahagi ko na ito pero ibabahagi ko ulit. Ito yung unang protocol ni Dr. Claire Wicks ay ang harapin. Ang ibig sabihin ng harapin ay huwag tumakas. Pangalawang protocol ni Dr. Claire Wicks ay ang pagtanggap. Ang ibig sabihin ng pagtanggap ay ang pagbibigay ng pagkakataong makapagpahinga ang utak mo. At ang pangatlo ay ang plot. Ang ibig sabihin ng plot ay huwag itong labanan. At ang pang-apat ay ang let time pass. Ang ibig sabihin ng let time pass ay nagbibigay ng oras sa katawan natin upang makakuha ng mensahe. Itong pakiramdam na natatakot ay hindi mo naman ito kailangan gamutin. Dahil ito ay natural at normal. Dahil yung anxiety natin ay naging disorder.
Kaya ang gamot lang talaga sa takot na ito ay huwag maniwala.